Kumuha na po tayo ng update sa isinasagawang relief efforts ng gobyerno sa mga napuruhan ng masamang panahon. Makakausap po natin si Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. Magandang umaga po sa inyo, Secretary. Si Connie Season po ito. Connie, magandang umaga. Magandang umaga rin sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Thank you for having me. Simulan ko na. Opo, go ahead. Mula alas 6 ng umaga kanina, as of 6 a.m. this morning, 293,000 food packs na ang ating nailabas. Ibig sabihin, bumibilis yung pace ng relief dahil nga yung suporta natin sa mga local government units, tuloy-tuloy naman yun at sila nakakapasok na sila sa mga looban, so nakaka-distribute na sila. Within the day, we expect this number to grow some more kasi nga alam natin na marami nang pumapasok na mga request mula sa mga local government units kasi tayo ang role natin, suporta sila kung kulang ang kanilang kakayanan para naman matulungan nila ang mga biktima. Okay, sir, paglilinaw lamang, may mga non-food items din ho kayong binibigay sa DSWD. Tama ho? Correct. Connie, marami tayong klase, no? Meron tayong food packs muna, yun ang priority. Meron rin tayong mga kitchen kits, family clothing kits, meron din tayong sleeping kits at saka hygiene kits. Lahat yan naaayon sa sitwasyon sa lugar na yun. Minsan kasi naman, Connie, yung government, meron na silang pre-provide. So kami, susuporta lang kami kung nasaan yung mga gap o yung mga hindi nila kayang gampanan. Okay, and kanina ho, very interested din po ako dun sa sinabi niyo, meron din ho kayong maternity kit. Correct. Para ho sa mga nursing moms. Tama ho ba yon? Tama, nagbubuntis pa lang. 0 to 2. Ibig sabihin, pag nagbubuntis pa lang, kasi nga, prioridad natin mapangalagaan yung nagbubuntis hanggang nagpapasuso o lactating, 0 to 2. Galing ako sa Las Piñas, kasama ng Pangulo, nag-distribute kami ng maternity kit sa mga buntis sa evacuation center. Importante kasi, Connie, na yung mga nagbubuntis, stressful na yung nagbubuntis. Mas doble o triple pa yung hirap pag nasa evacuation center. Hindi man natin matumbasan yung kanilang comfort, kanilang mga bahay, sana malapitan man lang natin o ma-approximate natin. Kaya naglabas tayo nitong mga maternity kit para masigurado natin yung mga nagbubuntis natin at nagpapasuso ng mga ina na pangangalagaan kasi very sensitive yung phase na yan. Yung laman ng maternity kit, may mga breast pump na sa loob, may tutulugan ng baby na may kulambuna, may of course may mga hygiene na mga materyales sa loob para sa ina, meron din doon mga damit na ng newborn at ng infant. Lahat kailanganin niya mula 0 sinapupunan hanggang 2 years old na doon sa kit na yon. Okay, nabanggit niyo ho, walang mga gatas dahil bawal po yun. Pero mga diaper po pwede ho ba? Pero Isama? nandun na sa loob ng kit. Nasa loob na rin po. Connie, nasa loob na ng kit. Meron doon sanitary pads for the mother. Meron rin tayong mga lampin at mga diaper sa loob ng kit. Anything that a pregnant or malapit na mga anak or yung nagpapasuso na kailangan, nandun na sa loob nun. Okay, that's good to know. Pero saan ho ang focus nyo ngayon ng paghahatid po ng tulong? Connie, sabay-sabay na eh. Kasi alam nyo, ang mandato ng ating Pangulo simula 2022, palakihin yung tinatawag nating national stockpile ng family food pack. Yes. Bago tumama itong bagyo, 5.2 million na naka-impact na food pack sa 1,000 bodega nationwide. Alam natin yung hagupit na itong bagyo, napakalawak mula Ilocos all the way to Mimaropa sa Mindoro. So, yung mga field office natin, sabay-sabay nang gumagalaw. I cannot say na merong special focus, pero syempre yung Central Luzon, medyo lalo na Pampanga, medyo at Bulacan, medyo napuruhan talaga sila. And speaking of stockpile resources po, ito ho ay binigyan na ng budget, tama ho ba? 4.44 billion para po dito sa mga ito. Hindi lang para dyan, yung tinutukoy mo na 44 billion, yan yung quick response fund kung tawagin. Hindi lang DSWD ang gumagamit doon, kundi yung mga iba pang ahensya na involved sa disaster operation. I see. So, ang nakalagak at any given time, ang nakapark sa DSWD, 1.5 billion pesos. 3 billion pesos. So, kung bumaba na yan ang kalahati, pwede na kami mag-reimburse. Connie, kung ang tanong ng tao, paano to? Sabay-sabay ang mga kalamidad, kaya pa ba? Kayang-kaya pa, Connie. Malaki pa yung pondo. At sana naman, huwag na natin gamitin na huwag na kumabot. Oo nga po, sana wala na tayong mga kalamidad. Pero may mga lugar pa ho ba tayo nangangailangan ng tulong? Pero sa ngayon ho ay very challenging pa sa inyo mapuntahan, sir? Kami kasi, Connie, dinadala natin sa local government unit. Sila ang nag-distribute sa looban. Pero yesterday, pagpunta ako sa Kawit, nakita ko medyo may tubig pa doon. So binabangka ng LGU
yung mga goods natin papasok. So doon is challenging. Pero nakita ko bumababa naman yung baha. So I think in a day or two, lahat yan mapapasukan na. Pero bumibilis na kasi yung withdrawal ng mga local government units mula sa mga bodega natin. So that means nadidistribute na nila. Okay, puntahan ko lamang po yung sinabi ninyo na sapat pa, no, ang ating pong mga pamimigay ng mga relief goods para po sa iba't ibang mga naka-preposition na sa iba't ibang mga probinsya po natin at mga lugar. Pero ang tanong ho, doon sa mga dati, parati hong may mga nababalitaan tayo, naku, hindi naman ho na ibibigay daw ng maayos naman sa local government o minsan nasisiraan po kayo sa inyong mga warehouses. Nagawa na ho ba yan ng paraan? Connie, never kami nasisiraan sa aming warehouse kasi fully automated na. Okay. Kung matatandaan nyo, bawat box namin may barcode na yan. At yung system namin, pinoprompt kami kung may nearly expiring kami. Pero Connie, sa dalas naman na sakuna, hindi lang yung malalaki, may maliliit ring sakuna araw-araw tulad ng mga sunog. Hindi naman kami naaabutan na, talagang ang bilis ng labas ng mga goods. Katulad nitong bagyo na to, itong magkasunod na bagyo, tansa namin, by the end of this operation, baka kalahating milyon kagad ang nailabas natin. Kasi right now, in a span of 2 days, nakapaglabas na tayo ng 293,000. Nakita ko yung mga pending na mga additional requests, marami pa. Now, pagdating naman sa distribution, meron tayong mga social workers on the ground at patuloy kami makikipag-ugnayan sa local government unit para lahat nabibigyan at napapasok ang mga dapat pasukin. Yun, speaking of social workers, sir, sunod-sunod ang ating mga kalamidad. Sabi nyo nga may mga pangkaraniwan pa, di ba, mga sunog at kung ano-ano pa. May sapat pa ho ba tayong mga bilang po ng mga nakakapunta mga social workers? At kamusta ho sila? Sila naman din ang ating kakamustahin. Sabi nga, mahirap magbigay ng iyong sarili kung ikaw pagod na rin, ano? Connie, ako una gusto kong magpasalamat sa mga social worker at development workers ng DSWD. Ganun din yung mga local government social workers. Marami rin sila sa hanay ng lokal na pamahalaan. Required naman yan. Alam nyo, lahat sila biktima rin, pero all the time, nakita ko to sa earthquake sa Gensan, inuuna nila yung kapwa bago sarili nila. Yan ang tanda ng mga people working for DSWD. Sila yung mga social worker namin, pati mga development workers kung tawagin. Alam nyo, laging on top of their mind yung kapwa bago yung sarili. Pagod na, Connie, pagod na sila, pero sanay sila sa ganito kasi alam namin na pag ganito mga panahon, talaga nabubugbog. Opo, pero sa ngayon ho, tuloy-tuloy ang inyo pong paghahanap For the caregiver. Okay. Care program for the caregiver. May mga social worker, may mga psychologist tayo para ma-decompress natin sila. Sir, marami pong salamat muli sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito naman sa Balitang Hali. Maraming salamat, Connie. Magandang tanghali. Yan po naman si DSWD Secretary Rex Gatchalian.